Hello mga karelasyon, ladies and gentlemen. Pag-uusapan natin ang mga pinakasukatan na totoong mahal ka ng isang tao. Whoops, disclaimer ulit tayo, hindi ko nilalahat. So, diretso na tayo. Number 1. Ito yung nakita ka at your worst pero hindi ka sinukuan, mas lalo ka pang minahal. Karamihan ng relasyon ngayon, kapag nakita na ang tunay na pagkatao ng isang tao, ang tunay na kalagayan, ang tunay na sitwasyon, sumusuko na yan, umaalis na yan, umaayaw na agad yan. Okay? Ganyan ang madalas nangyayari ngayon. Sa ngayon kasi, ang pagmamahal ay nakabase kung ano yung kaya mong ibigay, kung ano yung kaya mong patunayan, kung ano yung kaya mong i-provide. Ang dami-daming mga dapat patunayan para mahalin ka ng isang tao. Pero ito, na nakita ka na sa pinakamababang kalagayan mo sa buhay at minahal ka pa rin. Ito na ang isa sa matatawag na pure love. Totoong pagmamahal. Siguro sa mata ng iba, sasabihin nila na ano ka ba? Nasisiraan ka ba ng ulo? Tanga ka ba? Hindi mo ginagamit ang isip mo, ang utak mo. Sabihin nyo na ang lahat. Pero yan talaga ang tunay na pagmamahal. Number 2, ito yung magkaiba kayo ng mundo. O ito yung langit at lupa. Ito yung madalas nakikita sa mga teleserye, sa mga nobela, na set up ng isang pag-iibigan, di ba? Pero kapag ganito ang sitwasyon mo, ikaw yung nasa baba at yung isa ang nasa taas, sigurado na marami ang kokontra dyan. Sa side nung nasa taas, sa side nung nasa baba, di ba? Maraming ganyan na hindi nagkakatuluyan dahil napakaraming kumukontra. Pero kapag ang dalawang nagmamahalan na ito ay ipinaglaban, itinuloy ang kanilang pagmamahalan, yan talaga ang masasabing totoong pagmamahal. Hindi mo nakikita kung ano yung estado ng bawat isa. Wala kayong pakialam kung ano man yung pagkakaiba ninyo. Iyan ang isang tunay na masasabing love. Number 3, ito yung pinilit ka ng paulit-ulit. So sa mga ganitong pagkakataon, maaring isa sa inyo ang may pagkakamali, may mga ginawang kasalanan, pero ikaw pa rin ang kanyang pinipili. Ipinaglalaban niya pa rin ang relasyon ninyo. Sa mata ng iba, isang hangal, isang kalokohan, isang pagiging tanga sa pag-ibig. Pero para sa kanya, hindi. Ang pagmamahal niya ay hindi nababago dahil lang sa mga setbacks, sa mga challenges, sa mga pagkakamali ng bawat isa. Ang kadalasan kasing nangyayari ngayon is kapag merong kaunting gusot or suliranin sa relasyon, suko na agad yan. Gumagawa pa nga ng dahilan para masira ang relasyon. Hindi pagmamahal yan. Pero ito, yung ikaw ang paulit-ulit niyang ipinaglalaban, paulit-ulit niyang pinapatawad, kahit araw-araw mong sinasaktan, mahal na mahal ka. Totoong love talaga yan. Okay? Sabihin niyo ang lahat ng mga masasakit na salita, baliwala sa kanya yon. Basta ang sa kanya lang ay mahal niya ang taong ito. Number 4, ito yung marami na ang nagbago, marami na ang nangyari, pero mahal ka pa rin. Ito ay applicable sa mga nagsasama na, sa mga mag-asawa na matagal nang nagsasama. Maaring ikaw ay tumaba, lumaki, nagbago ang itsura mo dahil sa pagbabago ng panahon, ng edad, nature, okay? Pero kahit ganun, mahal ka pa rin ng tao na yan. Walang pagbabago. Maraming mga problema, stress, pagod, lahat-lahat na ng mga pinagdadaanan sa isang relasyon, hindi nababago ang pagmamahal. Nandiyan pa rin.
Marami din kasing mga magkakarelasyon na nabubuo lang dahil sa mga panandaliang kilig, panandaliang excitement, dahil nakita mo na gwapong-gwapo ka, gandang-ganda ka, na-inlove ka, pero hindi naman pala yon totoong pagmamahal, kundi isang uri lang ng paghanga, infatuation. Kaya kapag dumating na yung mga problema, wasak na agad. Number 5, eto yung sinasabi niya ang katotohanan. Kahit masakit, kahit magalit ka pa. Alam nyo kasi, karamihan ay mas pinipiling tanggapin yung mga masasarap na pananalita kahit alam mo na niloloko ka, na binobola ka, na hindi naman totoo. In denial ka, ayaw mong tanggapin yung katotohanan. Pero ang taong tunay na nagmamahal, hindi niya gagawin yan. Kung meron kang ginawang pagkakamali, meron kayong dapat pag-usapan na isang sensitibong bagay, sinasabi niya ang totoo. Kung masasaktan ka man, it is better na mangyari kaysa sabihin ang isang kasinungalingan para pagtakpan ang isang kasalanan. Okay? Hindi ganon. Ang taong nagsasabi ng katotohanan, kahit alam niya na magagalit ka, ginagawa niya yan dahil mahal ka. Gusto niyang protektahan ka. Ayaw niya na mabuhay ka sa isang relasyon na puro pagkukunwari. Number 6, eto yung kapag meron kayong matinding away, ay nananatili ang respeto. Okay? Karamihan kasi sa mga magkakarelasyon ngayon, kapag meron na yang away, merong problema sa relasyon, sumbong dito, sumbong doon, sumbong sa kaibigan, sumbong sa magulang, kwento dito, kwento doon. Alam nyo, sino ang lalabas na katawa-tawa? Kayong dalawa. Okay? Nawalan na kayo ng dignidad sa paningin ng marami. Nawalan na kayo ng respeto. Naging katawa-tawa pa kayo. Naging usap-usapan pa kayo ng mga marites. Pero ang taong totoong nagmamahal, kahit ano paman yung mga pagsubok sa relasyon ninyo, he or she keeps it to herself bilang respeto sa kanyang kapareha. Yan ang isang sukatan ng tunay na pag-ibig. Kapag yung respeto mo sa partner mo ay nandyan pa rin kahit kayo ay galit na galit sa bawat isa dahil sa mga hindi pagkakaunawaan. So, ladies and gentlemen, yan ang ilan sa maraming mga patunay na totoo ang pagmamahal ng isang tao sa iyo. Tandaan, ang totoong pagmamahal ay para sa kapakanan ng bawat magkarelasyon.